Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nagpakilala na ang ating bida sa Sage King na siya ay ang Demon Lord ng Heavenly Demonic Cult. Kaya naman ay matapos siyang maipaangat ng ating bida ay sinigawan naman ito si Yu Wun at sinabi niya na siya ay isang prinsipe ng Great Ming Empire. Kaya naman ay anong lakas ng isang mababang nilalang na gawin ito sa kanya, at hindi ba nito naiisip ang mga aksyon nito dito? Ngunit sinagot naman siya ni Yu Wun na halos hindi pa ito nag-uumpisa sa kanya, kaya naman ay agad nitong pinalipat ang isang braso ng Soul King. Sa nangyari ay napasigaw naman ito ng malakas, matapos ay tinanong nito si Yu Wun kung anong lakas ng loob nitong baliin ang kanyang braso. Dahil sa ito ay ang Imperial Arm, dahil sa ginawang ito ng ating bida ay sinisigurado ng Sage King na ang lahat ng mga miyembro ng Demonic Cult ay mabubure sa Zhongyuan. Matapos ay pinalipit ulit ni Yu Wun ang kabila pa nitong braso, at nang matapos ay tinitigan naman ng ating bida ang nagiging reaksyon nito. Ngunit agad naman na may sumugod na mga tagasunod ng Imperial Palace sa ating bida at sinasabi na anong lakas ng kagaya lamang niya na taga Jiangho na saktan ang kanilang Imperial Highness, at inuutusan ang ating bida na agad na ibaba ang kanilang Soul King sa pagkakaangat nito. Ngunit nang makalapit ang mga ito sa ating bida ay bigla naman silang nagulat dahil sa huminto silang lahat habang nakalutang. Sabi naman ni Yu Wun sa mga ito na nagsasayang lamang sila ng kanilang mga buhay. Matapos ay sabay-sabay na pinalipat ng ating bida ang mga leeg nito na nagresulta sa kanilang pagkakasawi. Sa isip naman ng Soul King na pinaslang lamang nito ang kanyang mga tagasunod ng ganun lamang. At mukhang wala itong pakialam kahit na ang mga ito ay ang mga taga-silbi ng Imperial Palace o kahit siya na isang prinsipe. Kaya naman ay napapatanong na lang ang Soul King na kung gaano ba kalala ang baliw na ito. Matapos ay sinabi naman sa kanya ni Yu Wun na mukhang tatapusin na nila ang nangyayaring palabas. Nang bigla naman itong pinahinto si Yu Wun, matapos ay sinabi nito na nakagawa siya ng pagkakamali dahil sa paanong ang kagaya lamang niya na isang prinsipe ay magagawang sirain ang kasunduan na ginawa ng kanilang founding emperor, kaya naman ay hinihiling nito kay Yu Wun na sana ay mapatawad niya ito. Sabi naman dito ng ating bida na nakakahiya ito sa kanyang ginagawa, at binalaan nito ang Soul King na kung ipagpapatuloy pa nito ang kanyang kalokohan ay tuluyan na niyang tatanggalan ito ng isa niyang braso. Nang bigla naman na napahinto si Yu Wun, sabi nito na may nararamdaman siyang chi na papalapit, at hindi lamang ito isa, kaya naman ay napapatanong siya na kung sino naman kaya ang mga ito. Dahil dito ay ibinaba na ito ng ating bida at sinabi na tama na muna ito sa ngayon, at iiwan na niya ang kapalaran nito kay Prinsipe Chen gaya ng napag-usapan, at gawin nito ang lahat ng kanyang nanaisin, matapos ay napangiti naman ito nang may galit sa kanyang kapatid. Wala namang nagawa dito ang Soul King kung hindi ay ang menas, matapos ay kinamusta nito ang braso ng kanyang kapatid kung ayos pa ba, dahil sigurado siya na labis itong nadidismaya dahil sa ang plano niya ay nasira na, matapos ay tinanong siya nito kung aaminin na ba niya ang kanyang pagkatalo ngayon. Sabi naman nito na ang Eastern Depot Head ay namatay na at nasa ganito siyang kalagayan ngayon, at kahit na mayroong mga nakakita ay tingin ba niya napapaniwalaan siya ng Emperor, siya na isa lamang anak sa ikalawang asawa ng kanilang ama, ngunit hindi, dahil sigurado siya na ang kapangyarihan ay mapupunta sa ikatlong prinsipe. Matapos ay tinawag nito ang kungtong Jade Sword, sabi nito na alam naman niya na kung gaano siya kalapit sa Merem Alliance leader, at hindi nito gusto na makisali pa ang Merem Alliance sa usaping ito. Sa sinabi naman ng Soul King ay nagtataka siya, kaya naman ay sa isip niya na kahit ganito na ang sitwasyon ay hindi pa din ito sinusukuan ang kanyang kapangyarihan. Dagdag pa nito na kung sino man ang tatanggi na magsabi patungkol dito ay ituturing na, hindi naman ito natapos ang kanyang sinasabi dahil sa may nagsalita sa kung saan at sinabi na hindi na ito maaring maging emperador, kaya naman ay sa galit nito sa kanyang narinig ay napasigaw ito at tinatanong kung sino ang nagsabi nun. Nang bigla naman na nanlaki ang mata nito, dahil sa ang nagsalita ay ang kanilang ama na emperor. Kaya naman ay ang lahat ay nagsipagluhod at binati ang pagdating ng kanilang emperor, matapos ay sinabi ng Sage King na siya, ang ikalawang prinsipe na si Ju Taegam ay binabati ang Imperial Majesty, ang emperor ng Great Ming Empire. Bigla naman na nakaramdam ng galit ang ating bida sa pagdating ng emperor,
kaya naman ay napasabi na lang si Yuun na mahihirapan na siyang makaalis ng tahimik sa lugar na ito. Hindi naman makapaniwala ang Soul King dahil sa ang Emperor ay nandito na din sa lugar na ito, at maging ang Western Depot Head na si Yak Chang-yun, ang Great Flourishing Depot Head na si So Tae-sik, ang Embroidered Uniform Guard Head, Provincial Commander na si Baek Jagi, at ang Embroidered Uniform Guard Strongest Martial Artist, Northern Garrison Commander na si Yongjo. Matapos ay agad naman na lumapit ang Soul King sa kanyang ama habang ito ay umiiyak. Nang makalapit ay agad naman itong napaluhod at sinabi sa Emperor na tulungan siya nito, dahil ang Prinsipe Chen ay naidala sa kamatayan ng Eastern Depot Head na si Lim Changhua at naglagay sa kung ano ang kalagayan niya ngayon. Sa isip naman ng Prinsipe Chen na gaya nga ito ng kanyang inaasahan, ngunit hindi naman maganda ang reaksyon ng Emperor sa mga nakikita niya. Nagtanong naman ang Soul King kung bakit siya tinitignan ng ganito ng Emperor, at tignan nito ang ginawa ng ating bida sa kanya at halos ikamatay na niya ang pinsala na kanyang natamo sa mga ito, labis na itong napapaluha habang hinihingi ang sagot ng kanyang amang Emperor, ngunit sinigawan naman siya nito at sinabihan na manahimik na. Matapos sinabi na sa tingin ba ng Soul King na hindi nito malalaman na ang lahat ng ito ay dahil sa kanya at sa Eastern Depot, sa isip naman ng Prinsipe Chen na masyado itong hindi nag-iisip, totoong nakuha niya ang lahat ng suporta sa Eastern Depot, ngunit ang lahat ng autoridad ay nasa kamay pa din ng Emperor, at talaga bang sa tingin ng Soul King na hindi ito malalaman ng kanilang ama. Matapos ay nagutos ang Emperor na tawagin na nito ang kanilang mga tauhan, na sinunod naman ang Flourishing Depot Head ito, kaya naman ay sinabi niya na ang inspection ay tapos na, nagtataka naman ang Soul King kung anong inspection ang tinutukoy nito. Matapos ay may lumuhad na 3 tao na mula sa hanay ng Eastern Depot, sa napansin naman ng Soul King ay bigla naman itong nagtaka na kung bakit ang mga eunuko ng Eastern Hall at ang Hall Master ay biglang sumunod dito. Matapos ay sinabi ng mga ito na sila na mula sa Great Flourishing Depot ay tinatapos na ang isinasagawang inspection at binabati ang kamahalan. Matapos ay sinabi ng Emperor na maari na silang magbalita ng kanilang trabaho. Sabi ng isa na nagumpisa sila ng inspection sa Eastern Depot kalahating taon na ang nakakalipas. 3 buwan bago ang araw na ito ay napansin niya na ang Soul King ay palagi ang nasa Eastern Depot. Dagdag pa nito na hindi niya nalaman ang mga detalye patungkol dito dahil sa wala siyang posisyon, ngunit sinubukan nitong gawa ng hindi maganda ang mga bangkay sa Imperial Tomb, at totoo din na nakikipag-ugnayan ito sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Gulat na gulat naman ang Soul King sa kanyang mga naririnig na iniuulat ng espiya na mula sa Emperor. Dahil dito ay nagalit ang Emperor at sinabi na pinaslang nito ang Imperial Palace Guardians upang makuha lamang ang kanyang posisyon. Magdadahilan pa sana ang Soul King sa Emperor ngunit agad naman siya nitong sinabihan na manahimik, dagdag pa nito na nadidismaya siya para sa ginawang ito ng Soul King at sinisisi niya ang kanyang sarili, dahil sa naging masyado itong mabait sa kanya, kaya naman ay nagutos ang Emperor na arestuhin ang lahat, na agad naman na sinang-ayunan ng Embroidered Uniform Head. Kaya naman ay inutusan nito ang Northern Garrison Commander na sundin ang iniuutos ng kanilang Emperor, kaya naman ay sa isang sipol lang nito, ay agad naman na nagtungo ang madaming bilang ng Embroidered Uniform Guard upang arestuhin sila. Sa nakitang ito naman ang mga eunuko ay bigla naman silang nakaramdam ng takot, napangiti naman dito ang Southern Military General, matapos ay iniutos na nito na arestuhin ang lahat ng mga eunuko ng Eastern Depot kaagad, sa isip naman ng mga Embroidered Uniform Guard habang tuwang-tuwa na sumusugod ay ngayon ay ito na ang pagkakataon nila na makaganti matapos ng madaming kahihiyan na ginawa ng mga ito sa kanila. Ngunit bigla naman na sinabihan ng Emperor ang kanyang anak na Soul King na manatili lamang ito, at sinabi sa kanyang mga tagasunod na maging ito ay arestuhin din. Sa nangyari ay wala naman itong magawa at humingi na lang ng pagpapatawad ng kanyang amang Emperor. Ngunit bago ito kuhain ay sinabi pa nito na hindi maaring gawin ito sa kanya ng Emperor, dahil ang Prinsipe Chen ay parehas lamang ng sakaniya ang ginawa ngunit bakit siya lamang ang kanilang inaaresto, sa isip naman nito na mukhang wala pa din balak na sumuko ang kanyang kapatid na pabagsakin siya.
Ngunit wala naman na itong nagawa pa at agad na din siyang inaresto at inilabas upang maikulong. Sa isip naman ng Master ng Murem Alliance na ang Emperor ay agad na inaksyonan ang pangyayari na ito, ngunit ayon sa kanyang narinig na labis nitong minamahal ang kanyang anak na Soul King, ngunit tingin niya na wala na itong halaga kung sakaling may nagawa naman itong mabigat na pagkakamali. Matapos ay sinabi ng Emperor na ngayon na nagawa na niyang maayos ang patungkol sa kanyang anak, nang bigla naman na nagulat ang Prinsipe Chen sa nangyayari, dahil sa biglaan naman na may mga kawal na nagsipasok sa loob ng Imperial Tomb, dagdag pa nito na dinala niya ang mga eunuko ng Western Depot at ng Great Flourishing Depot dito, at mukhang may hindi pa tapos itong gagawin dito. Nang bigla naman na sinigawan ng embroidered uniform guard ang ating bida dahil sa kabastusan nito, dahil ang Imperial Majesty ng Ming Empire ay nandito. At ngayon ay nananatili pa din itong nakatayo at hindi lumuluhod sa kanyang paanan, nang bigla naman siyang pinigilan ng Emperor. Matapos ay tinanong niya ang kanyang anak na Prinsipe Chen kung ang mga martial artist na ba ito ay nagawa niyang mapapasok sa palasyo, ngunit itinanggi naman ito ng prinsipe at sinabi na tinulungan lamang siya ng mga ito sa loob ng Imperial Tomb. Sa isip naman ng Emperor na sigurado siya na hindi mula ang mga ito sa Murem Alliance, at ito ay kung ibabase sa natamo ng kanyang anak sa kanila at ang mga ito ay sa tingin niya ay miyembro ito ng demonic cult. Dagdag pa nito na hinayaan lamang niya ang lahat na mangyari dahil sa ayaw nitong madamay sa kanyang desisyon ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak, ngunit ang saktan ang kanyang sariling anak ay hindi nito mapigilan ang pagkulo ng kanyang dugo dahil sa matinding galit. Matapos ay nagtanong naman ang Emperor sa ating bida na kung ito ba ay nagmula sa demonic cult. Sabi naman dito ng ating bida na balak na sana niyang umalis na lang dito ng matahimik kung sakaling maresolba na ang problema dito ngunit tingin niya ay hindi na niya ito magagawa pa, kaya naman ay binati nito ang Emperor at sinabi na siya ay si Qian Yuwon ang pinuno ng Heavenly Demonic Cult at ikinagagalak na makita siya. Napatadyak naman ng malakas sa sahig ang Western Depot sa pag-asta ng ating bida sa harap ng Emperor. Sabi nito na anong lakas ng loob niya na batiin ang kanilang Emperor sa ganitong pamamaraan, at dapat na ikulong ito ngayon din. Nang bigla naman na dumating ang Grand Guardian at sinabi na siya itong bastos sa kanilang Demon Lord ng Heavenly Demonic Cult, nalabis naman na ikinagulat ng Western Depot Head, dagdag pa ng Grand Guardian na mayroon silang Non-Aggression Treaty at ito ay nagpapatunay na pantay-pantay lamang sila at hindi sila nagpapasakop sa kapangyarihan ng kanilang Emperor. Sabi naman ng Embroidered Uniform Guard, Northern General na ang maskara nito at ang teknik ay sigurado siya na ang taong ito ay ang Grand Guardian ng Demonic Cult na si Marakyom. Sabi pa nito na narinig na niya ito dati, na siya ay tinatawag na Dark King dahil sa napapangasiwaan nito ang buhay at kamatayan sa labanan, ngunit ang bunutin nito ang kanyang espada sa harap ng kanilang Emperor at takutin ang mga tagasunod nito, ay sa tingin ba niya na makakaalis pa siya dito ng buhay matapos niyang gawin ito. Nang bigla naman na pumasok ang madaming bilang ng Embroidered Uniform Guard. Sa isip naman ng Grand Guardian na masiyadong maingay ang mga ito, at napapatanong na kung ganito ba takutin ng mga mandirigma ng Great Ming Empire ang kanilang mga kaaway. Nang bigla naman na may lumabas na isang atake sa harapan ng mga ito, sabi ng Left Guardian na binabalaan niya ang mga ito, na kung sino ang unang bubunot ng kanilang espada, ay siyang mauunang mamamatay. Sa nakitang ito naman ng Northern General ay labis itong nabigla. Sa isip nito na ang parehas na Dark King at ang Flame King ay nandito na mga malalakas ng Heavenly Demonic Cult. Nang bigla naman na may dumating sa kanilang harapan na gumagamit ng Flame Chi. Sabi naman ng Embroidered Uniform Guard Commander sa Emperor na sigurado siya na ito ay ang First Supreme. Sa narinig naman na ito ng Western Depot Head ay bigla naman itong natuwa. Sa isip nito na mabuti na lamang at nasa loob sila ng Imperial Tomb, dahil ang babae na ito ay isang halimaw na namuhay ng ilandaang taon, at kahit na ang martial artist na ganito kalalakas ay madali lamang natatalunan ng First Great Supreme. Kaya naman ay masayang sinabi ng commander ng Embroidered Uniform Guard na tingin ba ng mga taga-demonic cult na magagawa ng mga ito na magmatapang sa lugar na ito, at inutusan nito sila Yuwon na tignan nila ang kapangyarihan na mayroon ng Imperial Palace. Nang bigla naman na nagpalabas ng malalakas na apoy ang First Supreme Guardian,
na nagawang mapalibutan ang buong silid, matapos ay malakas nitong sinabi na kung sino man ang maglakas ng loob na sakta ng Demon Lord ng Heavenly Demonic Cult ay susunugan niya hanggang sa maging abo at maging sino pa man ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay gulat naman ang dalawa sa sinabing ito ng First Supreme Guardian. Sa isip naman ng Emperor na ang huling nakita nito ang First Supreme Guardian ay noong kasalukuyang kinukuha niya ang titulo ng pagiging Emperor, ngunit wala pa din itong ipinagbago ngayon. Matapos ay nagtanong naman ang Commander sa First Supreme Guardian na kung alam ba nito ang kanyang ginagawa. Sabi naman nito sa Commander na kilala na niya ito magmula pa ng bata pa lamang siya. Ngunit ngayon na matanda na siya ay mukhang masyado na itong tumapang upang sigawan lamang siya. Dagdag pa nito na kung naalala pa ba niya na noong ininsulto niya ito noon para lamang maging abo ang bago nitong suot na embroidered uniform, nang bigla naman itong mabilis na inatake ang Commander at tinatanong kung hindi ba nito naalala ang araw na iyon. Sa nangyari ay agad naman na napatalsik ito sa kanyang kinatatayuan, ngunit agad naman siyang nasalo ng Northern General at tinatanong kung maayos lamang ito. Sa isip naman niya ay hindi siya makapaniwala, dahil sa dinepensahan niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang lahat ng chi na maaring magamit, ngunit nagawa pa din siyang maitulak nito. Matapos ay sinabi ng First Supreme Guardian dito na mukhang isa pa din itong bata sa kanya, sumagot naman ito na hindi niya alam kung ano ang plano ng mga ito, ngunit ang kanyang trabaho ay ang paglangkudan ang Imperial Majesty, ngunit sinubukan nitong protektahan ang Demonic Cult at ito ay isang pagtataksil sa imperyo, kaya naman ay gagamitin niya ang Chunjun Bestowed na ibinigay sa kanya ng nakaraang Emperor upang parusahan siya. Nabigla naman dito ang Left Guardian, sa isip nito na ang Chunjun ay ang kilalang espada na gawa ng Master Artisan sa Chu Kingdom, at hindi nito inaasahan na makikita ng dalawa nitong mata ang espada na ito. Matapos ay tinanong naman ng Commander ang First Great Supreme kung natatandaan pa ba nito ang nakaraang Emperor, dahil sa binitbit nito ang lahat ng martial artist ng Imperial Palace upang labanan siya, at nagpunta din siya dito bitbit ang espada na ito. Dagdag pa nito na gaya nga ng sinabi niya ay hindi na siya ang bata na sinasabi nito, dahil sa mas lumakas na ito ng gusto upang magawa na siyang mahuli gamit ang espada na ito. Kaya naman ay pinakiusapan niya ito na magbalik na sa kanila bago pa malagyan ng dugo ng First Great Supreme ang kanyang mga kamay. Sa isip naman ito habang papasugod ay sobra itong naging tapat sa imperyo upang maglaan ng 200 taon sa ibaba ng Imperial Tomb, at kung ginamitan lamang nila ng teknik ito ay sigurado siya na makakabalik ito sa kanila. Nang magawa naman na atakihin nito ang First Great Supreme, ay agad naman na nakaiwas ito, at sa isip niya na ang teknik na ito ay pamilyar sa kanya, matapos ay agad naman siyang nagpaula ng mga atake sa Commander bilang ganti. Sa isip naman ng Commander na hindi nito naisip na magagawa lamang niyang maiwasan ang teknik na iyon sa ganung paraan. Ngunit ang atake na iyon ay panlinlang lamang, matapos ay buong lakas nitong hiniwa ang First Great Supreme. Ngunit sa ginawa niyang ito ay madali lamang na napigilan niya ito, kaya naman ay gulat na gulat siya sa nangyari dahil sa nagawa lamang na masangga ito ng First Great Supreme gamit lamang ang kanyang mga kamay, at totoong isa itong halimaw. Matapos ay sinabi nito na kung hindi ba niya natatandaan ang teknik na ito, dahil ang nakaraang Emperor ay ginawa ito, at siya ang tumulong upang makumpleto nila ito, at hiniling na sana ay tandaan niya ang mga nangyari na iyon at tandaan nito ang kanyang katapatan sa palasyo. Sa nangyari ay napatigil naman dito ang First Great Supreme. Sa isip ng Commander na ang mga apoy ay nawala na, kaya naman ay tinanong niya ito na kung natatandaan na ba niya ang lahat. Ngunit bigla naman siyang nagulat, dahil sa binasag lamang ng First Great Supreme ang espada sa kanyang kamay, maging ang Left Guardian ay hindi din mapigilan ang labis na panghihinayan sa pagkakakita ng pagkabasag nito. Nagtanong naman ang First Great Supreme na kung bakit madali lamang na nabasag ito. Dagdag pa niya na hindi niya alam kung anong nais niya na ipaalala sa kanya, kaya naman ay pinahinto na niya ito sa pagsasabi ng mga alaala ng mga sinasabi nito at puwersahin na isipin niya ito, dahil sa nabubuhay ito para sa Heavenly Demonic Cult magmula pa ng pagkapanganak niya, at pinuprotektahan lamang niya ang kayamanan dito,
Kaya naman ay tinanong niya ang commander na kung anong pagtataksil ba ang sinasabi nito sa kanya. Sa nangyari ay bigla naman itong nagalit ng matindi, kaya naman ay agad nitong inatake ang First Grade Supreme. Sa nangyari ay napasigaw naman si Heobong dito sa labis na pag-aalala. Nang bigla naman na may nagsalita at sinasabihan sila na tumigil na, sa nakitang ito naman ng First Supreme Guardian ay nagulat siya, at maging ang commander ay ganun din, dahil sa pagdating ng kung sino upang awatin sila. Sabi nito na ang Emperor ay nanunood, kaya naman ay sinabihan nito ang dalawa na magsipaghinto na, ito ay ang personal guard ng Emperor, ang Maelstrom Sword Emperor, na si Lim Yewa.